baka lang ho natin pwedeng matanong sa kinauukulan, although ngayon ay holiday, baka sila po'y natutulog pa o nakabakasyon pa ang iba. Bakit sa ngayon na meron ng klaro, Maricel meron na ano bang mga klarong facts? Bulacan, First District, no? Ito pong sinasabi na discover ng presidente, di ba? Ghost Project. Yes. Tama? Yes. Oo. Si Senator Lacson, nagsabi na rin. Ito lang po, halimbawa, Ghost Project, klaro na. Okay. Klaro din po kung saan dapat ito. Klaro din po kung sino dapat ang kontraktor nito. Klaro din po kung sino-sinong mga district engineer ang sangkot dito. Ang tanong, kailan sila pagdadamputin? Hindi po ba? Kailan sila makakasuhan? Sa tagal ng due process sa bansang ito, kailan magsisimula? Maghihintay pa ba tayo dito? Damputin na yan. Ihintayin pa ba natin na dumaan ito sa congressional investigation o dito po sa mataas na kapulungan ng investigasyon? Kailan? Ang tagal nun. Hindi ba? Pagka idinaan pa natin ang mga congressional hearing. Nako naman. So, siguro naman makatwiran lang na magtanong tayo, sige, kung tukuyin, mismo na presidente nagsasabi, pinuntahan niya, wala. Tama. Iba nga ang biro-biro ngayon, Direk Dati-rate, ang biro-biro, nung ating kapanahunan, di ba? Oo. Konting bato, konting semento, monumento. Oh. Ngayon, di ba? Kapranggot na bato, kapranggot na semento, bilyonaryo. Sana all. Di ba? Iba na biro-biro ngayon Ay, oo, iba. Dati-rate, di ba? Antula, konting bato, konting semento, monumento. Ngayon, di ba, kakapranggot na bato, kakaunting semento, bilyonaryo. Sosyal. Abay, nakita ko nga yung mga sinasabi mo kanina, Manong Ted, na mga district engineer. Yun, Diba, lumabas yung mga pictures nila sa social media? Yung pinapakita yung mga branded na suot nila mula ulo hanggang paa. Oo, yung lahat mga designer clothes, sapatos, damit. Isang t-shirt, 100,000 piso. Oo. Diba? Sapatos na nasa mga paga 120,000. Ganyan, mga 6 digits. Relo na 12 million lang naman. Ay! Yung isa medyo mura-mura, 2.7 million. Oo. Pero ang sabi nung ilang na nakakaharap nila, meron niyang mga relo na 25 million pesos. Grabe. Hindi ba? Alam mo, nalulula ako sa laki ng pera na pinag-uusapan natin. Oo. Ngayon, mga kapatid, yung nga ang tanong dito, no, kung sila po ay nakapagyayabang nung kanilang unexplained na kayamanan, kasi yung isa daw po dyan, meron daw sports car na 40 million ang isa. Wow. Tinatanong ko yung source, ano kayang sports car yun? At dito nahihiya na ito'y pangalandakan. Anyway, so meron muna tayong mga importanteng mensahe kasi gusto kong ihambing ito dito sa Korea. Yung kanilang first lady na nakakulong ngayon, ay nakitaan lang na nagsuot ng 43,000 US dollars na halaga ng pendant sa isang event. Wow. Ay kasama na po ngayon sa mga kasong kinakaharap niya. Nakitaan lang po ng pendant Opo. Na mamahalin. Yung pong 43,000, ang halaga nito sa piso, nasa mga 2.5 million pesos. Wow. Ang sinasabi po, agad na itong nakakulong kaagad ngayon. Nakakulong kaagad. And other charges. Sa araw na ito, mga kapatid, Lunes nga pista opisyal. Opo, at nananawagan po ang mismo ang presidente nga sa kabayanihan ng mga Pilipino. So, ano ba ang ibig sabihin dito ng kabayanihan kung sakasakali? Yung bang magtiis ka sa baha? Aray ko ay naman. maaari ng ituring na kabayanihan? Nung pong Biyernes, Maricel, nung magkasama tayo dito, di ba nag-uulan? Yes. Oo. At kapansin-pansin, yung City Hall ng Manila, pinasok na naman ng tubig, Aray ko. Kaya nanggigigil si Mayor Isko, di ba? Oo. At dito, yung Shaw Boulevard, ang taas na naman ng tubig, inaabot ko pa. Oh. Na naman. Opo. At may mga lugar din na ang taas ng tubig.
Ang sinasabi na naman nila dito, baka na naman daw bumara yung basura. No? Na naman. Pero napaka-convenient kasi sabihin nga, di ba, na basura ang dahilan. Friday ito, hindi pa ganun kalakas at katagal ang ulan, ha? Nako. Tama? Saglit pa Friday, lang. oo. Si Seth nga dito, sinasabi niya na mukhang buong araw uulan. Sabi ko, hindi, mamayang hapon na araw. Tama, umaraw, di ba? Umaraw nga. Gumanda ang panahon. The following day, gumanda-ganda panahon. Pero kahapon, nag-uulan na naman. Sa Mandaluyong din, binaha. At ilang parte rin Quezon City and of course Manila. No? So isipin nga natin, ano ba itong, di ba sa laki ng perang nilalaan nga dito, bakit sa Metro Manila mismo, kaunting ulan lang. Hindi Baha pa nga agad. buong araw na nag-uulan, ganito na ho kaagad ang bilis ng baha. Mabilis daw humuhupa. Siguro depende kung nasaan kang lugar. Baka. Kaso, di ba ang sinasabi nila, nasa 170 pumping stations na daw yung ginagawa natin? Pinakamalaki dito sa Metro Manila. O parang hindi siya nagiging effective dahil dun sa dami daw ng basura. Basura ulit yung nasisisi, Manong Ted. Oo nga, no? Napaka-convenient niyan. At saka yung sinasabi na dapat magtulungan tayong lahat dito. Hindi lang ito problema ng gobyerno. Ay, oo naman. Ay, oo naman. Nakailan na po tayong sabi, no, na in the end, mga kapatid, kapag po hindi nakipagtulungan yung mga matitigas ang ulo, sino ba ang sasawata sa kanila? Gobyerno pa rin. Hindi ba? Kapag hindi ho tama ang gawi sa pagtatapon ng basura. Anyway, ito po lamang ang simula po ng ating diskusyon kasi nga mamaya may mga panayam pa rin po tayo at sa ngayon nga as we all observe, no, nakatuon ang pansin natin dito po sa mga flood control projects na ito at ilang pang proyekto ng DPWH. Kaya dito ho ngayon ang ating focus. Kaya nga, timely din po yung katanungan natin nung Friday, ano na nangyari doon sa pagsisid sa mga sinasabing posibleng labi ng biktima nito pong pag-salvage at pagpatay sa mga sabungero. Sabungero. Ala na hong balita, di ba? Nakakalimutan na sapawan. So, mga kapatid, ito hong isyong ito ngayon, dito tayo nakafocus. Pag may ilang pang issue na maaaring sabihin natin na masyado pong sensational, baka na naman po lumubay tayo dito. Pero bago po tayo lumubay nga sana dito, Sel, na kilala daw niya yung supplier nitong rock netting na ito. At sabi niya, mga nasa 3,200 lang ito per square meter. Pero sa gobyerno daw ho, 12,000 per square meter. Sabi niya, bakit ano niyo? 75%. Na-increase. Oo, at sabi niya, 75% ang kanyang ginamit na salita, kinikickback. Yun ang sabi niya, kinikickback. Kaya ang tanong nga dito, maganda, sino ang kickback? Yun, nanggaling sa kanya, rock netting. Sabi niya, pinagbabawal na ito Pero tuloy pa rin ang paggamit nito. Nabanggit din sa amin yan dati nung makapanayam namin si Secretary Manny Bonoan na before this flood control controversy, na pinagbabawal na yung rock netting na yan. Palagay ko, kung pinagbabawal na at nandidiyan ginagamit pa rin, anong susunod na kabanata dito? Nako. So maliban pa dito sa flood control projects na ito, mapupunta tayo sa mga rock netting projects na yan dyan sa Benguet. Ay. Bawal din. At sa ilang pang mga lugar na bulubundukin. At ito kaya ay mapupunta na rin sa mga solar street lamps. Aray ko. Meron pala doon. At mapupunta na rin sa mga barandilya na mga anong tawag doon? Yung sinasabi din ni Mayor Benjin, yung mga makabagong ngayon, barandilya sa mga kahit na walang kurbada ay may roller ang tawag doon? Roller Roller coaster? roller barrier. Barrier. Kailan ka huling pumanik ng Baguio? Nako, matagal na, Matagal Manong na. Ted. 1967, ganon? Hindi naman. Siguro mga 2 years ago. Mga ganyan.
Pagtapak mo ng distrito ng La Union, papanik na yan, papunta ng, kasi boundary yan ng Benguet tsaka La Union, di ba? Oo, so papanik mo dyan, nakikita mo yan dyan. Kulay orange yan kapag bago. Kahit na diretso lang yan, meron. At grabe yung overpricing dyan. Anyway, sige po. So, tingnan natin kung paano po ang magiging direksyon nitong ginagawa ngayon ng Presidente ng pag-iinspeksyon sa mga proyekto po ng DPWH. Kaya lang Manong Ted, more than 9,800 yan. So good luck naman kung ma-inspection isa-isa. Hindi ba? Kaya nga, depende siguro kung ano yung mapupunta doon sa sumbong sa Pangulo.